Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay 8 of Swords. Ayan, so si 8 of Swords. Ang iba sa inyo siguro is feeling anxious, no, about something. Baka meron kayong mga pinagdaanan frustrations, dissatisfaction sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa relationship, mga ganon. Kaya ngayon parang you're feeling anxious, hindi kayo komportable, hindi kayo mapakali, parang ganon, ano? Hindi kayo with that, no, hindi kayo nakakagalaw ng maayos kasi nga parang stressed out kayo and confused. So, what else? We have death. Ayan. Magbabago din yan. Taurus, magbabago din ang sitwasyon na yan. You will be realizing, siguro, one day, one morning, may isip ninyo na, teka la, parang naiinis ako sa sarili ko. Bakit ganito? Diba? At bakit ko hinahayaan ang sarili ko na maging ganito ang pakiramdam? Maging ganito ang pakiramdam ko. Diba? And with the death energy, this is change, this is transformation. So, maaaring ma-realize ninyo na, tanggalin ko na nga to. No? Alisin ko na to, baguhin ko na, takbo ng isip ko. Diba? Yung ganon. Kasi kontrolado natin yan. Yung thoughts natin, yung feelings natin. So we can control that. Kaya maaaring yun din ang babaguhin mo. Diba? Yun ang pipilitin mong mabago sa sarili mo sa ngayon. Since we have transformation energy. So this is the end of an era. No? Merong kang tatapusin ng mga sitwasyon dito. Bagay, relationships, mga ganon. So, this is something na hindi na to nakakatulong sa'yo, hindi na positibo ang epekto ng bagay na to or ng sitwasyon na to sa buhay ninyo. Kaya aalisin mo na to, puputulin mo na, tatanggalin mo na. So, kumbaga, you are making room for something new. You are making room for something positive dito, no? So, what else? We have 9 of Swords. Ayan. So, dito sa 9 of Swords, talagang anxious ang iba sa inyo, no? Anxious, you're stressed out, you're worrying about something na pwedeng yung wino-worry ninyo dito, ino-overthink nyo lang, no? Pwedeng nag-worry kayo pero hindi naman talaga kailangan na ipag-worry ninyo ang sitwasyon na to. Hindi nyo naman kailangan talagang ma-stress sa bagay na to, pero kinaka-stressan ninyo ang eto kung ano man ang bagay na to, no? So, yun, baka kailangan nyo lang na magpahinga, Taurus. Rest your body so that your mind also will be rested at makapag-isip kayo na maayos. Kasi baka ino-overthink nyo lang ang mga sitwasyon. Pwedeng hindi naman talaga existing na problema ito pero pinoproblema ninyo. No? Possible yan, nangyayari yan. Kaya pag-isipan ninyong mabuti. Okay? Kasi yung negative energy, yung negative thoughts, feelings, and emotions natin will attract more negativity, more negative situations, and we don't want that. Okay? Kaya doon na tayo sa positibo. Try to transmute whatever negative feelings and emotions and thoughts na meron kayo into something positive para positibo ang ma-attract ninyo. We have 10 of Swords. Ayan. So, tama to. Tapusin mo na. Putulin mo na kung ano man ito. No? Put an end. Put a closure on something na hindi naman nakakatulong sa'yo, hindi naman na nakakapagpasaya sa'yo, hindi na mabuti ang epekto sa inyo. So, put an end to it, period. No? Kasi, kontrolado mo ang sitwasyon na ito. Kontrolado mo. So, kung gugustuhin mong alisin na to sa buhay mo, magagawa mo. Kaya, whatever this is, no, whatever this 10 of Swords represents for you, kayang-kaya mong putulin ang sitwasyon na yan na hindi na nakakabuti para sa inyo. Para maging masaya ka na, makapag-move on ka na sa buhay, makapag-move forward ka na sa buhay. Okay? Pwedeng relationship yan. No? Pwedeng relationship na you're going to put an end. Kasi baka toxic ang person na to that you are dealing with. Or baka toxic na yung inyong sitwasyon mismo, yung inyong samahan. We have compassion. Ayan, maybe ito ang kailangan ninyo sa ngayon. Diba? Maybe you need that compassion from other people. Kasi baka namumroblema talaga ang iba sa inyo rito. So, you may need someone, diba? Na pwedeng
mag-advise sa inyo, tumulong sa inyo in whatever way, yung ganon. Be by your side, yung ganon. We have overwhelming plenty. Pwedeng yung ano ninyo ito, yung worry ninyo ang overwhelming para sa inyo sa ngayon. Parang there's a lot of problems na pwedeng iniisip ninyo, pero actually hindi naman talaga existing na problema. Pero yun lang naiisip ninyo na parang problema to, 'di ba? Pero in fact, kung iisipin ng ibang tao, hindi naman kailangan problemahin. So, may mga ganong sitwasyon. But for others of you, yung overwhelming plenty na to could be opportunities, material things, pwedeng ganon, no? Maaaring maraming biyaya, no? There is an abundance and prosperity na binibigay sa inyo, and overwhelming yan para sa iyo. Maybe kasi you are not expecting na maaring ganyang kadaming oportunidad or ganyang kadaming biyaya ang pwedeng makarating sa inyo. Pero yun ang ibibigay sa iyo ng Divine Universe. We have adaptability. You'll be able to get where you want to be or where you need to be because you are going to be very adaptable and flexible. So, eto, matututo ka rito, no? Ito yung maaaring bago ninyong matututunan na maging adaptable kayo, maging flexible kayo. Kung may problema, huwag kayong babali, no? Huwag kayong give up, kumbaga. But instead, learn to adapt to new things, to new situations para makarating kayo sa kung saan kayo dapat makarating. We have bold step forward. Maaaring yung pag-end ng relationship na yan, maaaring that is such a bold step para sa'yo. No? Magiging matapang kang gawin yan kasi kung dati siguro masyado kang nanghihinayang sa person mo, nanghihinayang ka sa relationship, nanghihinayang ka sa maraming taon na pinagsamahan ninyo, kaya hindi ninyo magawa-gawang tapusin ang relationship ninyo even if it's already very toxic para sa'yo, no? Pero ngayon, no, you are being invited here to take that bold step forward para nang sa gayon maputol na yung cycle of toxicity na ito na maaaring nararanasan ng iba sa inyo. Okay? So, magiging matapang, no? You're going to be brave and courageous na para gawin, no? Na isara na yung chapter ng buhay ninyo na iyan. What else? We have clarity. Ayan. So, there is clarity of thought dito na magkakaroon kayo. Kaya kung ano man yung sigurong stress na yan, anxiety na nararamdaman ninyo or nararanasan ninyo, maaaring yan ay maayos din. Maaaring yan ay mabago din, no? Mag-improve and you will get that clarity of mind. So, what else? We have creativity. Ayan. So, maganda na sa ngayon, magkakaroon din siguro kayo ng pagkakataon para ma-express ninyo yung inyong creativity, magamit ninyo ito, ma-practice ninyo ito, no? At maaring ito yung maging dahilan, no, sa bagong buhay ninyo. Maaring kunyari, ma-excite kayo rito. There could be opportunities na dadating na mga ma-express mo yung creativity mo. Yun ang passion ninyo siguro, yung mga talents ninyo, magagawa nyo na sa ngayon. At maaring yun ang mag-spark, 'di ba, ng passion ninyong muli. Yun ang mag-spark ng excitement, no? Para kumbaga ma-divert ang inyong attention, 'di ba? From being anxious, no, or being stressed out. We have flow. Ayan, just go with the flow. Okay? Just go with the flow. Wag na ninyong kontrahen kung ano man ang mga nangyayari sa buhay kasi isipin na lang ninyo na lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay ay may rason. Everything happens for a reason and everything happens in divine order and timing. Kaya kahit anong pilit natin, siksik natin, o anong mga gusto nating mangyari, if it's not meant to happen, it won't happen. Kung hindi rin yan para sa'yo, hindi rin yan ibibigay sa'yo. So kaya mahalaga na lang, sumunod na lang tayo sa agos ng buhay and let's learn to be flexible and adaptable, no, sa kung ano man ang mga nangyayari.
we have healing. Ayan. So, this is good. No? This is good na parating na yung healing energy sa buhay ninyo. So, kung ano man yung medyo hindi magandang kaganapan sa buhay ninyo, mga pangyayaring hindi pabor sa inyo, mga bagay na ikinalulungkot ninyo, mga bagay na nasasaktan kayo, rest assured, no, that that will be healed. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.